Yes, magnesium glycinate, okay lang po yan. Helps sa sleep. Okay. Ano pa? Okay, paano to? Ayan. Bakit nagigising ako tuwing alas 2 ng madaling araw? Alas 9 ng gabi ang tulog ko, tapos di na ako makabalik. Okay, so isang pwedeng mag-cause ng hindi na makatulog is cellphone. Minsan, no, paggising natin, nag-o-open tayo ng cellphone. Patayin nyo na yan. Number 2, baka maingay ang paligid. Nagigising tayo, hindi na tayo ulit makabot. Ngayon, ang babaguhin natin, magpa-araw po tayo. Melatonin po yan sa umaga. Melatonin helps sa sleep. Mag-exercise, mag-ehersisyo. Baka naman gutom kayo, so you need to eat. Eat when hungry, stop when full. Tapos, ano pa? Take warm bath 1 hour before bedtime. Okay? So, pag hindi pa rin maayos yan, tanggalin na natin ang mga kape, tsaa, kokwa. Yan. Kung hindi pa rin talaga makatulog, baka kailangan natin medication. Usually, nag-start ako ng mga melatonin or magnesium glycinate. Okay? Yan. Okay. Okay. Normal A1C, pero ang fasting 146. Medyo mataas ang fasting blood sugar mo, 146 ha. Okay. So, adapt, evolve. Ano lang yan? Unti-unti. Okay? Okay. 130 grams of carbohydrates. Kadalasan, no, yan yung liberal na tinatawag natin. Yan yung ceiling. Kaso kung sa rice nyo kukunin yan, yung mga gulay, carbs din yan, so madadagdagan. Kaya ang sa akin, ang liberal na ano ko is nasa 100 grams. Or kung very athletic kayo, active, yes, pwede tayo sa 50 to 100 grams of carbohydrates. Ilang yan. Pero if you want healing, improve your health, 20 grams and below. Okay? Ayan. Hindi ko po alam na mataas na pala sugar ko, not until na sumasakit na ang paa ko. Ayan na yun, yung mga complication ng uncontrolled sugar. Parang tinutusok-tusok ang talampakan ninyo. Diabetic neuropathy. Yung iba, pag inapak, ang sakit. Very painful. Ayan o. Nag-try ako mag-low carb, nawala naman po. Pero kapag nakakain po ako ng kanin, bumabalik po ang sakit ng paa ko. Yan yung problem pagka nag-shoot up ang sugar, damage ang ginagawa. Nagda-damage siya ng mga nerve. Okay, so do the low carb. Okay, ano pa? Okay, Gatorade ba, Doc, is electrolyte na? Kadalasan, no, ang Gatorade may sugar and Gatorade processed food, processed drink na po yan. So much better yung tinitimpla natin, natural po yan. Okay. Okay, yan. Doc, mayroong 279 na albuminuria. Tapos 57 po creatinine. Consult po, ayusin natin yung mga kinakain. Ayusin natin yung lifestyle. Meron, siyempre, may mga exercise, cardio, lifting. Marami po akong mga patient. 500 pa ang albumin niya sa urine. Normal after 3 months. Huh. Pwede pala. Yes. Ano pa? Ayan.
Okay. May fatty liver po ako at masakit ang upper back left. Nako. Pag upper back left, maganda is ultrasound para malaman natin kung may mga problem yan. Ngayon, if you have fatty liver, pwede rin yun, cause ng pain yung fatty liver. So, advice ko sa inyo, do low carb, tanggalin natin mga sugar food, sugar drink, mga processed food, and also mga fruits, tanggalin natin. Okay, congratulations. Na-reach na niya ang 18 hours. Listen to your body. Eat when hungry, stop when full. Hindi lang dito sa tiyan ang gutom ha. So pag nahilo, nanlalata, sumasakit ang ulo, papalpitate, baka gutom na. Huwag nating pilitin. Baka si San Pedro ang ating makaharap. Okay? Baka ma-blackout ka. Okay? Okay, eto. Pwede ba salt lang ilagay sa pagtimpla ng electrolytes? Okay, if you're going to start the low carb, kung anong ingredients ang available, do it. So kung salt pa lang, do it. Drink your electrolytes. Kumpletuhin na lang natin pag meron na. Okay. Yung random blood sugar, ang goal natin sa umaga, wala pang kinakain, 100 milligrams per deciliter and below. Pagka sa gabi naman, 2 hours after dinner ay 125 milligrams per deciliter. Screening po ang ginagawa natin. So, ang confirmatory sa sugar testing ay yung laboratory na pinapagawa natin, fasting blood sugar and HbA1c. Okay? Ayan. 43% na lang po EGFR ko. Yes, maaari pong tumaas pa yan. Okay. 12 ang HbA1c, so diabetic po kayo. So isang cause ng damage ng inyong kidney ay your uncontrolled sugar. So you need to control your sugar. Pag na-control ang sugar natin, sa tingin ninyo, mag-i-improve ang kidney, mag-i-improve ang kidney function. But of course, pag nag-improve ang kidney function ninyo, na i-stop ang damage sa kidney. So please, consult first para ma-address natin. Okay. Almost 2 years na ako naka-low carb. Bakit pabalik-balik sa 190 to 240? Ibig sabihin may mali po kayong ginagawa sa paglo-low carb ninyo. You need to do some consultation with a low carb doctor para ma-address natin yan. Kasi pag naglo-low carb, nag-i-improve po yan. Kaya nga, pag naglo-low carb kayo at hindi naglo-lose ng weight, hindi nag-i-improve, may mga masasakit, marami po akong mga ganyang pasyente, no? Doc, bakit hindi nawawala ang mga nararamdaman kong discomfort? I've been doing strict low carb for 3 years. Alam niyo yung sagot ko sa kanila? Mommy, okay? Hindi ko alam kung paano kayo naglo-low carb. So, if you say na nag-strict low carb ka, it should improve. Ngayon, paano ko malalaman kung tama ang ginagawa nyo? Enroll sa program. Doon malalaman kung mali-mali ang ginawa. True enough, nung nag-enroll sa program, first day pa lang, out na po yan. Out po ito. Gulat na gulat. Ha? Out to? So, nung ginawa niya yung program namin, in 2 weeks time, nakita niya ang pagbabago. Nawala yung mga nararamdaman, nag-improve ito, nag-improve yan. So doon niya natutunan na mali-mali pala ang ginagawa niyang paglo-low carb. Kaya, at besides, no, tandaan natin, individualized po ito. So we need some specific na management, specific para sa inyo. Hindi porket ginawa mo yung ginawa nung nakakilala nyo, dapat pareho din ang resulta. Hindi po, magkakaiba po ang katawan natin. So, we will wait how your body reacts doon sa paglo-low carb. Okay? Ayan.
Okay, na mild stroke ako. And in meditation, ako na pwede po ba ako mag-fasting, mag-low carb while in meditation? Okay. Ang advice ko po sa inyo, Miss Chai Pacanza, is do low carb first. Huwag niyo munang intindihin ang fasting. Pag tama ang ginawa niyong pag-fasting, yung fast, sorry. Pag tama ang ginagawa niyong pag-low carb, fasting will follow. Magugulat na lang kayo in 3 weeks time, 4 weeks time, uy, hindi na ako nagugutom. Uy, na-extend ko na from 14 hours, kaya ko ng 16 hours. Kaya ko ng 18 hours. Yun ang improvement natin. Ha? Do the low carb first, properly. Kapag nagawa nyo yan, ay, tuwang-tuwa yung fasting, maganda na yan. Okay. Latest FBS 96, very good. HbA1c 5.6, congratulations. Okay, so Doc, dati wala akong cravings sa bread. Bakit ngayon naka 1 year na ako sa low carb? Nag-crave po ako, paano po maiwasan? Okay. Talk to the family. Usually, mga members of the family nagdadala ng tinapay. Amoy mo pa lang, uy, parang sarap. So, yung cravings mo nandyan. Pag nakita mo yan, kakain ka. So, pakonti-konting kagat, dumadami yan. So, wala sanang temptation sa bahay. Okay? Salamat po. Pag di kaya kainin, na-adjust onte-onte. Yes, congratulations po. Okay? Ano pa? Sa low carb, gumang pakiramdam ko, aliwalas ang pakiramdam. Okay. Yes po, pwede po sa mga CKD5, ang paglo-low carb should be monitored, should be need to consult first para maayos natin yan. Okay? Okay, ano pa mga question natin? Doc, bakit po palagi mataas kahit wala na halos kinakain? Oy, ito yan. Kung wala na kayong halos kinakain, nagpro-produce po ng sugar ang ating liver. Bakit? Nagsisignal po talaga yan. Pag walang sugar, mag-pro-produce ang katawan natin. Kaya nga, we don't need sugar. We need to address lang po yung yung kakainin ninyo. Okay? Ayan. Okay. Ano pa mga question? Okay, Doc, accurate po ba yung nabibili na pan-test sa online? Okay, yung pag-check po no, sa daliri natin, screening po yon. We need confirmatory from the laboratory. Ito yung pinapagawa natin sa mga ospital or sa mga diagnostic center, FBS and HbA1c. Much better kung pagawa nyo rin yung fasting insulin. Diyan natin i-compute, i-monitor kung insulin resistant po kayo. Pwede kasing control ang sugar niyo, normal ang HbA1c, pero yung insulin resistant, meron pa rin. Matagal po yan. Okay? Long time, long time no see po, Doc. Parang gusto ko magpa-check up kahit walang sakit. Mag-enroll, kita-kita tayo sa Duathlon sa July 19. Register na, open pa. Kita-kits tayo. Puro ka trabaho ng trabaho, payaman ng payaman. Okay. Mahirap, Doc, mahirap pag ako lang sa family ang nag-low carb, dami temptation. True. Okay. 16 hours fasting, okay lang po ba? Yes. Unti-unti, kung ano lang kaya. Pag mataas ang troponin, nako, heart attack po yan. You need to go to the hospital emergency room for observation.
Okay? Pag mataas po ang troponin, heart attack. Observe muna sa ospital. Hindi po yan GERD. Okay? Yan. Okay, ano pa? Oh, wala po akong clinic sa Mandaluyong. Nasa ACE QC, ACE Valenzuela lang po. Okay, so sa lahat po, no, gustong mag-improve ang health. Sa lahat na gustong mabawasan ang gastusin ng kanilang mga maintenance, imagine mo, no, maabot ka ng 45,000 a month. Gustong mabawasan ang mga gamot, improve what you eat, improve your lifestyle, eat healthy foods, sure yan. Mag-i-improve yung mga laboratory mo at babawasan po kayo ng mga gamot. Okay? Pag hindi kayo binawasan ng gamot, ako magbabawas. Tingnan. Ano ang test para Anong tawag sa test para malaman ang troponin? Trop-I. Usually, pag may chest pain, pinapagawa yan para ma-rule out kung may heart attack. Ang diagnosis po ng CKD, no, ang creatinine po should be 2 or 3 times na laboratory na tumataas. Okay? Kung tumaas lang once, ayusin nyo muna ang kinakain, ayusin nyo muna ang fluids, aba, nagno-normal yung iba. Okay? So, ayusin nyo lang yung iniinom, ayusin nyo yung kinakain, baka yung creatinine ninyo na once lang tumaas, mag-normal. Okay? Huwag kayo muna mag-panic. Ha? Ayusin nyo lang yung mga kinakain. Tapos, madalas ngayon, no, puro puyat. Ito yung generation na puro puyat ang mga tao. Puro nagpupuyat dahil sa trabaho. Kanina nga, yung patient ko na pastor, ayun. Puyat kakagawa ng sermon. Tapos, mas puyat yung anak niya. Bakit? Kasi gagawa pa ng slides na gawa ng yung sermon na ginawa ng pastor. So, mas lalong puyat yung anak. So, please, no? Yan yung isang aayusin natin. Matulog na maaga. Doc, palagi pong mabula ang at foamy ang urine ko, pero normal naman ang mga labs ko, Kreya. Okay, pag foamy, pwede po, or mabula, pwede pong dehydration. Okay, ayusin niyo yung fluids, compute natin yan, depende yan sa timbang. Yes, for endometriosis, PCOS, no? Pwede po sa low carb. Marami nag-i-improve. Yung mga pain na nararanasan nila, nawawala. Okay. Kapag nag-low carb at fasting, naayos din ba ang function ng heart? Ay, yes. Nag-i-improve po yan. No? Tatanggalin natin yung mga junk foods, mga processed foods, sugar, tanggalin natin. I-improve ang health ng heart natin. Lalo na, no? Kasi hindi ko lang naman nutrition ang ituturo natin. Hindi lang low carb. Fasting, that's autophagy, healing. Exercise, improve your strength, improve your stamina. So, kung malalaki, enlarge ang heart, low carb, na-control natin ang BP, kadalasan pag malalaki ang puso, it's because of the hypertension. So, pag na-control natin ang BP, ang puso bumabalik sa kanyang size, normal size. Okay? Ayan. Okay, ano pa? Ano po bang mas mainam kaining carbs, partner ng protein, Doc? Okay. Sa akin, yung mga vegetable. Carbohydrates din po yan. Usually sa isang malaking bowl, mga 4 to 5 grams of carbs yan. Okay na po yan. Kasi pagka kumain ka ng protein and fats,
nabubusog na, yung satiety, andyan. Okay? Yes, pwede ang suka sa uric acid. No. Uric acid, hydration, then iwasan nyo yung ibang mga yung magkokos ng dehydration mo. Ano ba yung mga nagkokos ng dehydration? Pag palagi kayong umiinom ng mga tsaa, kape, no? Lalo na kung 5 times, 6 times na nagkakape, diuresis. So cause diuretics kasi mga yan. Okay. Ayan. So, when you do low carb, ang daming nag-i-improve. Kaya, be the best version of yourself. Mahirap siya, so you need to adapt. And magugulat ka na, nag-i-evolve ka to be the better, to be a better version of yourself. Hindi siya madali, but you need consult first, lalo na sa mga nag-take ng medication, nag-i-inject ng insulin, mga complicated cases, you need to do some consultation first before starting or doing this lifestyle change. Kaya sa Monday, kita ulit tayo. I-ready nyo ang inyong mga questions. Adapt and Evolve. Ingat po kayo dyan. Good night and God bless. Bye-bye po.